Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Ani-chan Tagalog Anime Recap. Sa oras na ito, nagkatitigan si Goku at ang misteryosong nakamaskara na manlalaban sa isa't isa. Ang mga kaibigan ni Goku ay nabigla sa hindi kapanipaniwalang pakikipaglaban na ipinakita ni Goku at ng nakamaskarang manlalaban. Ang nakamaskara pagkatapos ay sumugod kay Goku, sinusubukang tamaan siya, at si Goku ay sinipa ang nakamaskara na manlalaban. Hinawakan ng nakamaskara ang binti ni Goku, hinampas siya sa lupa, pagkatapos ay itinapon siya sa langit. Nagulat ang mga kaibigan ni Goku dito, at nagtataka kung ano ang susunod na gagawin ng nakamaskarang manlalaban. Lumipad ang nakamaskara na manlalaban papunta kay Goku at sinipa siya pabalik sa lupa, ng husto, sa pag-aakalang hindi magagawa ni Goku ang pag-atake. Laking gulat niya, nang lumipad si Goku sa himpapawid at sinipa siya, at halos ibagsak siya sa isang gusali. Ang nakamaskara na manlalaban ay mabilis na nakabawi mula sa pagkakatama bago tumama sa istruktura, at sumugod pasulong, naghahandang sipain si Goku. Sa halip na iwasan o harangan ito, katawan mismo ni Goku ang pumigil ng sipa. Pinasisigla nito si Goku at ikinabahala ang nakamaskara na manlalaban, na nagulat na napalakas ni Goku ang kanyang sarili ng husto. Pagkatapos ay ginulat ng nakamaskara na manlalaban si Goku at ang iba pa sa pamamagitan ng pagpapaputok ng isang Kamehameha kay Goku. Nag-alala ito sa lahat. Sa hindi inaasahan, gumamit si Goku ng after-image technique upang maiwasan ang pag-atake ng nakamaskara na manlalaban, na ikinamangha ng lahat. Pagkatapos gamitin ni Goku ang after-image technique upang iwasan ang Kamehameha ng nakamaskara, hindi makapaniwala ang nakamaskara na nagawa ito ni Goku sa ilang buwan lang ng pagsasanay kay Roshi. Nang malapit ng samantalahin ng nakamaskara na manlalaban ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapaputok ng isang Kamehameha kay Goku, napansin niya na si Goku ay magpapaputok ng kanyang sariling Kamehameha, na ikinagulat ng manlalaban. Kaya naman, pinaputok ni Goku ang kanyang Kamehameha, tinamaan ang manlalaban. Pagkatapos ay hiniling niya na sumuko ang manlalaban bago siya matapos sa kanyang sarili. Sa hindi inaasahan, inabot ng manlalaban at hinawakan sa buntot si Goku, na nagpapahina sa kanya. Nagulat ito sa lahat. Ipinaliwanag ni Yamcha na mawawalan ng kapangyarihan si Goku kapag nahawakan ang kanyang buntot at nagtataka kung paano nakilala ng manlalaban ang buntot ni Goku bilang kanyang kahinaan. Napagtanto ni Master Roshi kung sino talaga ang manlalaban, habang hinahampas ng manlalaban si Goku sa lupa sa pamamagitan ng kanyang buntot. Samantala, narinig ni Emperor Pilaf, na nanunood ng labanan mula sa isang screen, na ang kahinaan ni Goku ay ang kanyang buntot at tuwang-tuwa siya. Ibinunyag niya na mayroon siyang isa sa 7 Dragon Ball sa isang special case na di umano'y nagtatakip dito sa Dragon Radar, na pumipigil kay Goku na tipunin ang 7 lahat. Pagkatapos ay umalis sina Pilaf, Shu, at Mai para hanapin si Goku at nakawin kung anong Dragon Balls ang mayroon siya. Tumangging sumuko si Goku, at ibinunyag ni Roshi na ang nakamaskarang manlalaban ay talagang si Gohan, ang yumaong adoptive na lolo ni Goku. Nagulat ang lahat. Sa hindi inaasahan, habang iniindayog ni Lolo Gohan si Goku sa pamamagitan ng buntot at hinahampas siya sa lupa, naputol ang buntot ni Goku. Si Goku ay sumisigaw sa sakit, ang kanyang buntot ay hindi sinasadyang natanggal ng nakamaskara na mandirigma, na talagang si Lolo Gohan, lingid sa kaalaman ni Goku. Sinabi ni Roshi na nangangahulugan ito na wala ng mahinang spot si Goku. Si Yamcha, Bulma, at ang iba pa ay nagulat sa pagkakakilanlan ng nakamaskara na mandirigma, sa hindi makapaniwala dahil patay na raw si Lolo Gohan. Kaya itinuro ni Roshi ang halo sa ulo ni Gohan. Si Goku, samantala, ay nagalit sa pagkawala ng kanyang buntot at naghanda upang labanan si Lolo Gohan, na pagkatapos ay sumuko. Pagkatapos ay ginulat ni Lolo Gohan si Goku sa pamamagitan ng pagbubunyag ng kanyang tunay na pagkakakilanlan at pagtanggal ng maskara. Tuwang-tuwa si Goku, at niyakap ang kanyang lolo, pagkatapos ay umiyak. Pagkatapos ay pinagsabihan ni Lolo Gohan si Goku dahil sa hindi niya pagdaig sa kahinaan ng kanyang buntot ng mas maaga. Tinanong ni Goku si Gohan kung paano siya muling nabuhay, at ipinaliwanag ni Gohan na siya ay patay pa rin, ngunit dinala siya ni Fortune Teller Baba mula sa kabilang buhay upang makipaglaban para sa kanya. Hiniling ni Goku kay Lolo Gohan na manirahan muli sa kanya, ngunit pagkatapos ay ibinunyag ni Gohan na siya ay babalik lamang mula sa kabilang buhay para sa isang araw. Napag-alaman na sinadyang pinili ni Fortune Teller Baba na ipaglaban si Gohan laban kay Goku, sa pamamagitan ng kahilingan ni Gohan. Nagpapasalamat si Gohan kay Roshi sa pagsasanay at pagbabantay kay Goku, at pagkatapos ay tinanong siya kung si Goku ay naging isang dakilang unggoy, kung saan sinabi ni Roshi na kontrolado niya ang mga bagay. Pagkatapos ay ipinakita ni Goku kay Lolo Gohan ang kanyang naipon na koleksyon ng Dragon Balls,
at ipinaliwanag ni Bulma kung paano binago ng Dragon Balls ang buhay ni Goku. Masama ang pakiramdam ni Oppa na buhayin ang kanyang ama na mag-isa habang patay din ang lolo ni Goku, kung saan tumugon si Gohan na mahilig siya sa kabilang buhay, na nagpapahiwatig na maaaring babae ang dahilan kung bakit ganoon. Pagkatapos ay nagpaalam si Gohan kay Goku, at sa iba pa bago bumalik sa kabilang buhay. Pagkatapos, ginamit ni Fortune Teller Baba ang kanyang kapangyarihan upang mahanap ang natitirang Dragon Ball para kay Goku at sa grupo. Ipinapakita ng kanyang kristal na bola ang sasakyan na sina Emperor Pilaf, Shu, at Mai, na nagbabalak na nakawin ang Dragon Balls ni Goku, at pinag-iisipan ni Bulma kung bakit hindi lumabas ang Dragon Ball sa Dragon Radar. Pagkatapos ay ibinunyag ni Baba na ang Dragon Ball ay hindi malayo at gumagalaw patungo sa kanila. Sa sandaling ito, nagpasya si Goku na hanapin ang kotse kung saan naruroon ang natitirang Dragon Ball. Tinanong ni Yamcha kung gaano kadaling mahanap ang kotseng may Dragon Ball, at ipinaliwanag ni Fortune Teller Baba na walang maraming sasakyan ang dumadaan sa lugar kung saan naruroon. Habang nalilito pa rin si Bulma sa kung bakit hindi lumalabas ang Dragon Ball sa Dragon Radar, sumakay si Goku sa Flying Nimbus upang pumunta at hanapin ang ikapito at huling Dragon Ball na kailangan nilang kolektahin. Samantala, ipinaliwanag ni Emperor Pilaf kay Shu at may nahuhulihin nila ang buntot ni Goku upang pahinain siya, at pagkatapos ay nakawin ang Dragon Ball mula kay Goku at sa kasama niya. Nang tinanong ni Shu kung ano ang kanyang gagawin kapag siya ang may kontrol sa mundo, si Pilaf ay nag-aalinlangan. Sa sandaling ito, napansin ni Goku ang kotse at tumalon pababa mula sa Flying Nimbus papunta sa bubong nito. Habang nagtataka sina Pilaf, Shu, at Mai kung ano ang naging sanhi ng ingay, tumabi si Goku sa bubong ng sasakyan ng patiwarik at hiniling ang kanilang Dragon Ball, na ikinagulat nila. Tulad ng iniisip ni Goku na nakikilala niya sila, biglang pinaikot ni Mai ang kotse, itinapon si Goku sa bubong. Nagtataka sina Pilaf, Shu, at Mai kung paano sila natagpuan ni Goku. Naniniwala si Pilaf na hindi dapat sila mahanap ni Goku, dahil ang Dragon Ball ay nasa isang espesyal na kahon na nakatakip dito mula sa Dragon Radar. Si Pilaf, Shu, at Mai ay naghagis ng mga kapsula, na bawat isa ay isang Pilaf machine. Tiwala si Goku, tinatanggihan niya ang kahilingan ni Pilaf na sumuko. Ipinaliwanag ni Pilaf na makapangyarihan ang mga makina, ngunit nananatiling hindi natatakot si Goku. Habang pinipilit ni Pilaf na atakehin muna ni Mai si Goku, sinipa ni Goku ang makina ni Pilaf at pinalipad ito sa isang bangin, na ikinagulat ni Emperor Pilaf. Sina Shu at Mai ay nagmamadaling tumulong sa kanya. Nagpasya si Emperor Pilaf na ipagpatuloy ang kanilang planong talunin si Goku sa pamamagitan ng paggamit ng kahinaan ng kanyang buntot laban sa kanya, nang hindi alam na pinutol ito ni Lolo Gohan. Habang ang tatlo ay pumwesto mismo, itinuro ni Shu na hindi niya nakikita ang buntot ni Goku. Sa pag-aakalang maaaring nakatago ito sa ilalim ng kanyang damit, tumawag si Pilaf ng timeout at nakipagsiksikan kina Shu at Mai, na nagpapasya ng backup na plano. Habang kinukulong siya muli, nananatiling kumpiyansa si Goku. Pansamantalang ginulo ni Pilaf si Goku, na nagpapahintulot kay Mai na sunggaban siya. Pagkatapos ay nagpaputok ng apoy si Shu sa likurang bahagi ni Goku, na inaasahan nilang maglalantad sa kanyang buntot habang sinusunog nila ang kanyang pantalon. Inabot ni Pilaf upang kunin ang buntot ni Goku, ngunit nagulat siya, nang malaman na wala ng buntot si Goku, tulad ng paglaya ng kalahating hubad na Goku. Tinanong ni Pilaf si Goku kung ano ang nangyari sa kanyang buntot, kung saan tumugon si Goku na natanggal ito. Nagpasya silang kunin si Goku at umaasa na maaari silang manalo sa pamamagitan lamang ng lakas. Pinagsasama nila ang kanilang Pilaf machine sa isang malaking combat machine, na ang makina ni Pilaf ang ulo, ang makina ni Mai bilang katawan, at ang makina ni Shu bilang mga binti. Sa hindi inaasahan, pinaputukan sila ni Goku ng isang Kamehameha, na winasak ang pinagsamang kaliwang braso ng Pilaf machine, na labis na ikinasindak ni Pilaf at kanyang kasama. Ang pagsabog ng Kamehameha ay lubhang nasira ang makina ni Mai, na naging walang silbi. Inalis ni na Pilaf at Shu ang kanilang mga makina mula kay Mai at pinagsama ang dalawa ng mag-isa, kasama si Mai na tumalon palabas ng kanyang makina at lumokso sa bagong pinagsamang machine. Sumunod si Goku sa kanila, kaya nagpaputok si Shu ng missile kay Goku. Sa hindi inaasahan, kinuha ni Goku ang missile at ibinalik ito sa kanila, sinisira ang natitirang mga makina ni Pilaf. Wala nang magawa, kaya ibinigay ni Pilaf ang Dragon Ball kay Goku. Pagkatapos ay humingi si Goku ng ilang damit, kaya binigay din ni Shu kay Goku ang kanyang mga damit. Si Goku ay lumipad pabalik sa palasyo ni Fortune Teller Baba. Agad niyang dinala si Oppa para dalhin sa sagradong lupain ng Koren para tuluyang mabuhay ang kanyang ama. Nais ni Yamcha na magsanay kasama si Master Roshi,
na hindi niya ito gusto, ngunit nagbago ang isip niya nang iminumungkahi ni Bulma na dadaan siya paminsan-minsan na may suot na bagong bikini. Sa lugar ng libingan ni Bora, ipinatawag ni Goku ang Eternal Dragon na si Shenron at hinikayat si Oppa na gawin ang kanyang hiling kahit na siya ay nabigla sa paningin ng kahangahangang dragon. Sa huli, sa lakas ng loob, ninanais ni Oppa na mabuhay muli ang kanyang ama. Ipinagkaloob ng dragon ang hiling at bumangon si Bora mula sa kanyang libingan. Masayang niyakap ni Oppa ang kanyang ama, at naglaho ang dragon, na ikinalat ang 7 Dragon Ball sa buong mundo. Sa hindi inaasahan, bago sila makapaghiwa-hiwalay, biglang tumalon si Goku at kinuha ang 4-star Dragon Ball, na naging bato na. Nagpaalam si Goku kay Bora at Oppa at bumalik sa palasyo ni Baba. Sa puntong ito, sinabi ni Goku sa lahat na ang hiling ay matagumpay at ang ama ni Oppa ay muling nabuhay. Masaya ang lahat nang marinig iyon. Dahil nakolekta na niya ang Dragon Ball ng kanyang lolo, sinabi niyang hindi na niya hahanapin ang Dragon Ball at plano niyang magsimula ng pagsasanay para sa susunod na World Martial Arts Tournament. Gayunpaman, sinabi ni Master Roshi na wala na siyang maituturo kay Goku, at mas mabuting magsanay siya ng mag-isa at maranasan ang mundo para sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nagpaalam si Goku sa bawat isa sa kanyang mga kaibigan, at sinabi ni Krillin kung paano siya magiging mas matangkad kaysa kay Goku kapag nagkita silang muli. Kaya tinawag ni Goku ang Nimbus. Biglang sinabi ni Master Roshi kay Goku na makakakuha siya ng higit pang pagsasanay sa pamamagitan ng paglalakad sa halip na sumakay sa Flying Nimbus. Kaya naman, sumunod si Goku at sinimulan ang kanyang paglalakbay sa buong mundo habang sina Yamcha at Krillin ay papunta sa Kame House, para sa isa pang yugto ng pagsasanay, habang si Bulma ay sumusunod sa kanilang likuran na nagrereklamo. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.